tulungan adik ko. Kaupod si Boss Renante Ortiz Vista, kagang manumpagtas ni si Dr. Vicente Dick Villan, Mararatas sa Kakapis. Programang magatalakay sa mga hitabo, lugar, tao kag pagkamutang nga dako ng papel sa Mararatas sa Kakapis. Kada adlaw sang Sabado, alas 11 to alas 11:45 sa aga. Mararatas sa Kapilis. 97.7 FM Radio Mararatas, kamo ang gusto. Ikan sa ulog balitaan sang Radyo Maragtas. Yari ang mga mainit nga mga balita sa sining na oras sa Balita Las 7. Balita Las 7. Pinakamainit kag dalago mga balita sa Balita Las 7. Dala ang yuhong pagbalatagon sa mga kapisnon. Balita Las 7. Balita Las 7. Las 7, tutup Las 7 in Media Sana. Diri lang sa 97.7 FM Radio Maragtas, kamo ang gusto. Baraktason nga oras alas 7:17 sa aga. Kapis Pilipinas, Western Visayas, welcome na sa pagpangalagad sang Maragtas Balita Las 7. Sabado Petsa 9 sa bulan sang Agosto 2025, kakaroon sa aton nga mga headlines sa dalagkuan nga balita lokal. Headlines. Barangay Matagnop sa Banuan Sandao na serbisyohan sang Gugma Medical and Dental Mission sang gobyerno probinsyal. Presentasyon sang Command kag Control Center kag bag-ong inobasyon sentro sang third quarter PDRRMC meeting. Bagong endangered plant na diskubrihan sa Capiz. LGU Sigma kag Kapenron naghinunanon para sa Greener Capiz Project. Banwas sang Hamida nagpatigayon sang madinalagon nga Rescue Olympics 2025. Lalaki pilason matapos ginbuno sang gunting sa Barangay Lipas, syudad sang Rojas. Kapulisan may person of interest na sa paglutang patay sa mag-amay sa Banwas sang Tapas. Balita Regional. Headlines. Vice Mayor Julio Estolioso sang Ibahay Aklan ginlutang patay ni SB member Merel Senatin sang amuman nga banwa. Balita National. Headlines. Pagbisita ni President Bongbong Marcos Jr. sa pungsod India, nagdala sang $446 million nga direct investment pledges. Undersecretary sang DPWH ginpanginwalang alegasyon sang korupsyon batok sa iya kag sa isyu sang pagka-dismiss sa serbisyo. DSWD tuyo nga ilakip sa 4-piece ang mga janitor kag security guards. Mga backlog sang plaka sang lisensya sumugod 2014 tubtob 2023 tapos na suno sa LTO. Balita sa luwas sang pungsod. Headlines. Linibo ka mga residente ginpang evacuate bangod sang madasig nga paglaptas sang bushfire sa Los Angeles, USA. Balita sa patag sang negosyo. Headlines. Gobyerno probinsyal sang Capiz ginpasidunggan bilang top employer sa Pag-ibig Fund Star. Sports news. Headlines. Gilas Pilipinas pierde batok sa hubon sang New Zealand. Balita sa patag sang entertainment. Headlines. Gina Alahar ginako nga nagagamit o kung naggamit sang iligal nga droga sa sulod sang 3 katuig. Bantayan man ang pinakaulihing lakat sang panahon live direkta sa aton nga Pag-asa Weather Center with Pag-asa Rojas. Kini nga programa buylog nga ginadulong sa inyo sang Amigos Herbal Coffee Mix. Hindi magkalipat nga mag-inom sang aton sini nga kape nga himo sa Herbal. Ari na, ginapakilala, Amigos Skinnick Herbal Coffee. Amigos Skinnick Herbal Coffee. Ako si Sam Grande, isa ka call center agent. Sa una, animik di ko bayo. Magulay pagit kay damo akong racket sa kisagol pero nagapananakit ang akong na uno panagtugan. May na lang kayo nadiscoveryan ko ang Amigos Skinnick Herbal Coffee na amog dyan nagpaayo sa akong nga ginamatsyag. Ganay talawin nga man ang nga kape kay epektibo kayo. Amigos Skinnick Herbal Coffee. Ang sapat sa kakapoy, pasmo, ubo, hilala, ulcer, arthritis, diabetes, cancer, sakit sa hawa, sakit sa kidney, kag madamo pa nga mga balatian. Amigos Skinnick Herbal Coffee. Maayo para sa mga nagkalain-lain nga mga komplikasyon. Amigos
Amigos Skinek Herbal Coffee. May mangosteen, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, kag L-carnitine. Amigos Skinek Herbal Coffee. Magamit na, natural pa. Mapakal sa tanan nga mga butika sa inyong lugar. 97.7 FM Radio Maratas Kamo ang gusto. Kakaroon lito na ta sa mga detalye sa ginpanglinyada nga mga headlines kaupod ang inyong mga tagbalita. Boss Princess Angrones de los Reyes. Kag Boss Renante Ortiz Vista. Sa atong dalakuan nga balita lokal, nagdangat sa masobra 300 ka mga benepisyaryo na tigayon nga maserbisyohan sang Gugma Medical Mission sa Sitio Manaba, Covered Gym, Barangay Matagnop sa Banwa Sandao kahapon nga adlaw Agosto 8. Ini natigayon sa presensya mismo sang amay sang probinsya nga si Capiz Governor Ferdinand Otto Castro. Apat ka mga kabarangayan sa daon nagpaidalom sa serbisyo medikal kag dental. Lakip ng HIV screening. Ining ginalakipan sa mga kabarangayan sang Barangay Matagnop, Daplas, Agtangway kag Agtambi. Ang Gugma Medical Dental Mission at tigayon pinaagi sa inisyatibo ni Governor Castro kag sa bulig sa mga katapos ng Gugma Medical Dental Team kaupo ng Provincial Health Office sa pagpanguna ni Dr. Ramon Alex Nolasco. Mga katapos ng RMPH Municipal Health Office kag mga barangay health workers, iningalihok ang suportado man ni Dao Mayor Jose Jimbo Baruela, LGU officials kag sa nasambitan nga mga kabarangayan. Ginpasalamatan ni Governor Castro ang tanan nga mga katapos ng team nga nagparikasog nga matigayon ini kahapon nga adlaw. Gindugang sang gobernador nga ini isa ka regular nga programa nga magalibot sa 473 ka mga kabarangayan sa bilog nga probinsya sang Capiz agod ipalabot ang serbisyo medikal sa mga pumuluyo. Sa piyak nga bahin ng insentro sa ginpatigayon nga third quarter meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ang nagkalain-lain ng mga inobasyon sa pag-improbar sang pagresponde sa kalamidad kag emerhensya sa probinsya sang Capiz. Sa pagtililipo naging patigayon kahapon nga adlaw Agosto 8 sa training hall sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit sa Eslalano, Rojas City, natigayon nga mapresentar sang Philippine National Police ang state-of-the-art nga Integrated Command and Control Center Hub sa Capiz Police Provincial Office. Dirigin pakila ni Police Lieutenant Colonel Pagia paagi sa live demonstration ang IC3 system nga real-time nga pagresponde sa mga kapulisan sa sulod sang 5 ka minutos nga ginsaksihan sa mga tumalambong. Gintalakay man sang representante sang DILG o kung Department of Interior and Local Government ang Disaster Online Reporting and Monitoring System o kung DORMS, isa ka sistema sang reporting nga ginagamit sang ahensya sa pag-report sang kahandaan kag pagresponde sa mga LGU. Ginrepaso man sang konseho ang pagresep o kung pagrebisa sang 2019-2024 PDRRMC Resolution, pinaagi sa PDRRMC Resolution number 01 Series of 2025 nga nagahinyo nga ang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund kag wala magamit o kung unexpended nga balanse, ideklarar bilang savings nga sarang ma-utilized para sa implementasyon sang priority programs, projects kag activities o kung PPA sa ahensya. Sa pihang kabahin na diskubrihan sa mga researchers sa ginakabig bag-o nga endangered plant sa kalibutan sa mabato nga banglid sa kagulangan sa Banwa sang Pilar sang damlag lang. Sunod sa Capiz Environment and Natural Resources Office o Concapendro, ang Begonia Horgenea, isa ka tanom nga makita gid lamang diri sa probinsya sang Capiz kag sa probinsya sang Iloilo. Ang pinasahing species ang ginpangalanan or ginpangalan sa bantog nga mangrove scientist nga si Dr. Jorgine Primavera nga ginlaragway man sini sa kilalang journal nga Taiwan niya. Nangin posible ang pagkadiskubre pinagi sa endowment sa Capiz Provincial Government kaupo ng Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office sa Capiz Ecology and Conservation Center o kung CECC, Capiz State University sa Pontevedra. Suno kanday Dr. Harold Buenvenida, lead author sa pagtuon, kag Dr. Leonard Co, ang nagapostdoctoral or may postdoctoral sa Philippine Biodiversity sa UP Institute of Biology. Ang pagkadiskubre nagapakita gid lamang sang madamo pa
o sekreto sa probinsya sang Capiz nga nagahulat nga madiskubrihan. Ang begonia horgenia ang nagatubo sa mabasa-basa kag mabato nga lugar nga yara sa ginabulubanta 60 tubtob 600 metros above sea level. Ang dahon sini may korte nga angay sang bangkaw, may puti nga bulak kag may korte lingganay nga seed capsules. Nagalabot sa 100 ka mature individuals na dokumento sa lugar, rason nga ginarekomendar sa mga researchers nga classify nga endangered sa idalom sang IUCN Red List. Sa dugang nga balita hinunanon kahapon nga adlaw Agosto 8 ang mga representante sang Capiz Provincial Environment and Natural Resources o Kapenro sa lokal nga gobyerno sang Sigma kag sa SB Committee on Environment para sa proyekto nga Partnering for a Greener Capiz. Tinutuyo sini nga programa nga mapatuman ang pila ka mga maayo nga environmental programs, projects and activities sang ahensya kaupod ng mga LGU o ng LGU sang Sigma para sa kayuhan sang environment sa among nga banwa. Sa pihak kabahin ginpangunahan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang tuigan nga pagpatigayon sang Rescue Olympics sa banwa sang Hamindan bilang kabahin sa training kag capacity building sa mga barangay sa tion sang kalamidad kag emerhensya. Pagkatapos sang paindis-indis ginpasidunggan bilang kampiyon ang Barangay Esperanza nga nakabaton sang 15,000 pesos matapos sining nga makuha ang pinakamataas nga total points sa naglain-lain nga events. Ginsundan ini sang Barangay Haina Norte nga may 10,000 pesos nga insentibo kag ikatatlong Barangay Caridad nga may 5,000 pesos nga nadag-an. Nagbaton man sang consolation prizes sa Barangay Lucero Milan kag Linambasan. Samtang nyari naman ang mga minor awards kag nagbaton sang cash prizes. Sense of Urgency Award na nakuha sa Barangay Caridad Hamindan, Most Discipline ang Barangay Esperanza, Best in Uniform ang Barangay Caridad, Best in Bucket Brigade ang Barangay Milan, Best in Carries ang Barangay Esperanza, Best in Firefighting ang Barangay Esperanza, kag Best in Exhibit ang Barangay Caridad. Ang kahiwatanan na tigayon bangod man sa suporta kag presensya nanday Mayor Donna Valdemar, Vice Mayor Lemuel Vestidas kag mga SB members. Ginsiling sang alkalde ang Rescue Olympics hindi lamang isa ka paindis-indis kundi isa ka importante nga bahin sang pagpanghanda sa mga volunteers sa kalamidad, laki pang paghanas sang koordinasyon, disiplina kag kaisog sa mga ini agod nga mangin sampaton nga mga barangay volunteers sa tion sang emerhensya. Para naman sa mga police reports, nagapabilin sa ospital kag padayon nga ginabulong ang isa ka 35 anyos nga lalaki matapos ginbuno sang iya upod sa ilimnan takna alas 7 sang aga sang kahapon nga adlaw sa Purok 3 Barangay Libas, Rojas City. Ginkilalang biktima kay alias Brian, 35 anyos. Samtang ginkilala naman ang suspect kay alias Otoy, yara sa legal nga pangidaron, lunsay residente sa nasambit nga barangay. Sinisang impormasyon nagainom-inom ang duwa sa balay sang ila tiya sang hinali na lang nga ginakbayan kaginbono sang suspect ang biktima gamit ang gunting. Bangod sini nag-angkon sang pila sa likod kag dugan ang biktima nga gilayon naman nga ginpadangat sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang nagpalagyo ang suspect pagkatapos ang insidente. Posible naman nga daan nga hiligot-ano ng motibo sa pangpambuno. Sa karon, padayon pang ginaayam sang kapulisan na ang suspetsado. Kakatapusan nga balita lokal, may ginatudlo na nga person of interest ang kapulisan sa paglutang patay sa mag-amay sa Barangay San Roque, Banwa, Santa Paz sa tinalikdan nga Hulyo 28. Sa dig sa payag Santa Paz PNP, may mga persona na sila nga ginasundan apang nagapangala pa sa dugang nga impormasyon. Pero padring nga may ginalantaw na sila nga anggulo kag motibo sa krimen. Madumduman nga ginkilalang mga biktima nga Sanday alias June, 58 anyos, Mangunguma kag alias Mar, 26 anyos, isa ka PWD, lunsay residente sa nasambit nga barangay. Matandaan, base sa investigasyon sa Santa Paz PNP, pasado alas 9 sang aga sang ginpadulungan sa barangay Tanod ang puloy-an sa mga biktima.
bangod wala nagkapadulong sa iyang trabaho si alias June pag-abot sa lugar na diskubrihan na lamang ini nga duguon kag may igo sang armas luthang. Suno sa kapulisan nagangkon sang pilas sa ulo si June samtang pilas naman sa nawong ang naangkon ni Mar. Sa pahayag sang Tapaz PNP may mga record sang pagpangawat si alias June nga lakip sa ginalantaw nga anggulo sang kapulisan. Sa karon padayon pang investigasyon sang Tapaz PNP angot sa nasambit nga krimen. Balita Regional. Wala gid makaluwas sa kamatayon si Vice Mayor Julio Estolioso matapos naging lutang ini ni SB member Merel Sinatin mga alas 9 pasado kahapon nga adlaw sa sulod mismo sa munisipyo sa Amunga Banwa. Suno sa masaligan nga Tilimanan, 6 kalupok ang nabatian kag 3 ang igo nga naangkon sang Vice Mayor nga ginaaligar na igo gid sa iya dughan. Base pa sa mga impormasyon, nagkadto si Sinatin kay Estolioso kag may ginahinyo nga mga papel kag sang ulihi napatian lang ang mga lupok. Nakita pa nga nagsakay sa iyang motorsiklo si Sinatin kag ginaaligar na lagyo apang ini ang nagsurrender sa Ibahay Municipal Police Station. Si Estolioso ang gindala sa Ibahay District Hospital agod datagan sa nagakaigo nga pagbulong apang mga pasado alas 11 na gindeklarar ini nga ginbawian sang iya hulam nga kabuhi. May ginaligar nga report gikan sa masaligan nga Tilimanan nga posible mentally disturbed si Sinatin bangod sang nagligad nga semana gintayaan man sini sang armas luthang ang iya asawa kabangdanan nga naghalin ini sa ila puloy-an kag tubtob subong wala pa makabalik. Initanan nga impormasyon puro pa lamang alegasyon kag padayon pa nga ginaimbestigahan sa mga otoridad. Balita Nasional. Nakabalik na sa pungsod si President Ferdinand Marcos Jr. nagikan sa 5 kadlaw nga state visit sa pungsod India. Kahapon sa Biyernes, Agosto 8, dala ang 446 milyones dolyares nga direct investment pledges. Ining ginpabutsag sang presidente sa press briefing antes magsakay sa eroplano pabalik sa Manila. Kung nagsiling pa nga may mag-aabot pa nga dugang nga mga commitments angot diri. Dugang pa sini nga sa iban nga mga areas posible mga potential investment nga nag-aabot sa 5.6 to 5.7 billion dollars. Kag sano pa diri ang ekonomiya sang India nagapag-on or mapag-on kag nagalaom sa nga magadugan or magadungan pa or madugangan pa ang mga investment para sa Pilipinas. Ginpanginwala ni Department of Public Works and Highways o kung DPWH Undersecretary for Regional Operations Roberto R. Bernardo ang mga aligasyon nga nagaangot sa iya sa korupsyon kag ang ginaaligar nga pagpahalin sa iya o kung pagpahalin sa iya sa government service. Ginsiling pa sini nga ang nagalagaw nga report ang kabahin sang disinformation campaign nga nagatuyo sa pagsamad sang iya reputasyon. Base sa mga nagalapta nga balita, nasuspender ini sa serbisyo kadungan sang pag-imbestigar ni Pangulong Marcos sa mga anomalya nga transaksyon sang flood control projects. Agod mapamatud-an ang iya pagka-inosente ginpakita ni Bernardo sa iya social media account ang sertifikasyon nga permado ni Director Glericida o kon Glericidia Tumaluan Ali kag may attestation gikan kay OIC Chief Michael Valodia M. Tupaz nga nagakumpirmar nga wala ini isang pending administrative case. Ginklaro sini dugang nga ang iya medical leave aprobado ni DPWH Secretary Manuel Bunuan kag may kompleto nga medical documentation bilang pagsunod sa pagsulundan sang Civil Service Commission. Ginatunan karon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga ilaki pa mga janitor, security guards, timbang, kag iban pa nga mga obrero nga may manubo nga sweldo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace. Ginsiling ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, irikabahin sang enhancement program sang ahensya para sa nasambitan nga grupo kag kabilang bilang sa Batman sa hinyo sang natumod nga sektor. Dugang pa sa tagpamabang ang DSWD nagapakig-angot na sa kay Senador Erwin Tulfo kag bukas sa anuman nga pagbag-o sa For Peace.
Magluwas sini padayon sila nga nagapakig-angot sa iban pagin nga mga ahensya sa gobyerno sa pagkuha sa dugang nga mga input agod mapasanyog ang programa nga sarang nga makabulig sa mga miyembro kag mapasangkad mga katapos sang nga maserbisohan ang 4-piece program sa gobyerno nasyonal. Para naman sa katapusan nga balita nasyonal, ginpabugal sang Land Transportation Office sa LTO kahapon nga adlaw nga tapos na nila ang backlog sang tanan nga plaka sang salakyan humalin 2014 tubtub 2023. Suno kay LTO Executive Director Attorney Greg Pua, sang unang nga tuig ni President Ferdinand Marcos Jr. naka-issue na ang mga inis sang mga 12 million ka plaka. Ginklaro man sini nga bastante na ang ila supply kag yara na sa proseso sang distribusyon. Isa sa mga gintumod nga rason diri amo ang paghatag sang bastante nga budget agod madoble ang ila produksyon kag matapos ang mga pending nga plaka. Balita sa luwasang pungsod. Sa Los Angeles, USA, gilayon nga ginpa-evacuate ang linibo ka mga residente sa nabukid nga bahin sa North Los Angeles kahapon nga adlaw matapos sa madasig nga paglaptas sang bushfire. So sa report, ang sunog ang madasig nga naglaptas sa kapin 2.3 square miles sa sulod lamang sa 5 ka oras. Matapos nga may nagsuga sa area, 1:30 local time. Ang kalayo nag-upos sa pila ka mga kahuyan sa natungdan nga bahin sang Lake Peru. Isa ka reservoir nga nahamtang sa Los Padres National Forest. Ining malapit sa Lake Castaic ang Opular Recreation Area nga gintupok sa tuman kadako nga sunog sa tinilikdan man nga Enero sini nga tuig. Ginmanduan sang Los Angeles County nga may 400-200 ka mga residente kag 1,400 ka mga structures nga mag-evacuate ang 12,500 ka mga residente nga ginpaandaman bangod sang amo nga bushfire. Balita sa patag sang negosyo. Ginpasidunggan bilang top employer sa bilog nga Visayas ang gobyerno probinsyal sang Capiz sa ginhiwat nga Pag-ibig Fund Stakeholders Accomplishment Report o CONSTAR sa Agosto 8, 2025. Personal nga ginbaton ni Attorney Maria Leobeth Delecana, Provincial Legal Officer, bilang tiglawas ni Governor Ferdinand Castro ang pasidungog sa syudad sang Cebu. Ang pasidungog ang nagapakita sang maayo nga pagdumalahan sang administrasyon ni Governor Castro nga may mabaskog nga suporta kag kontribusyon sa mga partners sini nga ahensya. Sa sports balita, liwat naman nga naperde gilas Pilipinas sa kamot sa New Zealand sa score nga 94-86 sa nagapadayon nga FIBA Asia Cup nga ginhiwat sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa pagsugod sang quarter, makadali nga ginkontrol sang gilas ang hampang tubtob nga napunggan ini or liwat nga nagpangurang pungsod New Zealand. Naglabot sa 18 puntos ang abanse sang New Zealand, tubtob nga malagas ini sang gilas sa 85-82 sa 348 nga nabilin sa hampang. Apang liwat nga nabawi ini sang Tall Blacks na nugon ang 37 puntos ni Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas. Bangod sa kaperdihan, kinahanglan nga magdaog ang Gilas sa ila katapusan nga hampang sa grupo batok sa Iraq agod nga makasulod sa quarterfinals para sa third placers. Kakaron para naman sa balita sa patag sang entertainment. Ginako sang veterano nga aktres nga si Gina Alahar nga nag-agi siya sa face sang iya kabuhi kung sa diin 2 tubtub 3 ka tuig ini nga naggamit sang illegal nga droga. Sa interview ni Lucy Cruz Valdez, ginpaambit ni Gina nga nagsugod siya sa marijuana kag sang uli naggamit man siya sang shabu o kon methamphetamine agod magpulaw sa trabaho. Ginsiling pa sini nga mid-20s na ini kag may pamilya sang ginobra ang ini nga sahi sang buluhaton. Suno sa iya, hindi niya mapungga ng mga tawo nga malapit sa iya sadto nga tinion gani napilitan siya nga mag-upod na lang. Dugang pa sini nangin kabahin ini sang iya kalibutan bilang isa ka anay child star.
Ginpambit man sini nga naka-eksperyensya siya sang hallucinations pagkatapos sang 72 ka oras nga wala sang tulog. Amo ini ang tion nga nakabalik siya sa iya kaugalingon kag nagdesisyon nga untaton ang tanan. Sa subong, lubos na nga ginbayaan ni Gina ang paggamit sang illegal nga droga kag padayon nga nagapangabuhi sang matinlo. Kagkaroon sa pinakaulihing alakat sang panahon live direkta sa aton nga Pag-asa Weather Center with Pag-asa Rojas. Kaupod naton si Pag-asa Paula May Tercolas. Good morning. Good morning. Good morning sa tanan nga taga-Palamati isang radyo nga lagtas. Ari ang pinakaulihing alakat sang panahon sa subong nga adlaw. August 9, 2025. As of today, may ara kita southwest monsoon or habagat nga nag-apekto sa bilog na Pilipinas. May ara man kita tropical cyclone outside Philippine Area of Responsibility. May international name nga Pudol or 2511. Ang iya location, ginabulubanta nga sa 2,230 km east ng extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga makalabot na sa 85 km per hour. Pagbugsit, hangin nga makalabot hasta 105 km per hour. Ang iya movement, west-northwestward at 15 km per hour. Samtang dito sa Western Visayas, ilabi na dito sa probinsya ng Capiz, padayon man gihapon maka-experience sa magaluon na kalangitan na may paglaptalapang pag-ulan-ulan at kung kisa may panagod kag paglat. Bango din sa localized thunderstorm kag habagat. Antad sa kang temperatura nasa 25 to 32 degrees Celsius. Pagmamang pinakaulong na lakas sa panahon dito sa Pag-asa Rojas. Ma'am Pao, para pa sa bali ang ining bagyo ma'am nakasulod na nadula na. So sige lang karot galing ma-check lang ta sa at sila sining official portal. So southwest monsoon sa Gapon, no. Sagwa pa lang sa sang Philippine Area of Responsibility. Ining as of 3 a.m. today. Si Pudol. Okay, sige. Actually, ang iya sining tracking pa ibabaw man niya no? Hindi man niya madirekta nga maapektuhan diri ang probinsya sang Capiz. Pero magapabaskog gini sang hanging habagat nga mong magaulad-ulan diri sa aton nga probinsya. Okay, hindi magkalipat nga magtumar sang inyo sining food supplement ang DTX 500 and DTX 500 ang nagapanubo sa aton nga blood sugar, nagapalimpyo sa aton nga dugo, kag nagapayo sa aton nga kidney, atay, kag digestive system. DTX 500. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino atay, happy kanunay. DTX 500. Masalika, epektibo. DTX 500. DTX 500. Okay, Sir Manuel, ang barangay Tabuhayon, Capiz ay manatian ako asin sa susto. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alibyo din dyan. Nadula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500. DTX 500. Mahal sa mga butika. 97.7 FM. Radio Maratas. Kamo ang gusto. Ay sa aton siring nga mga live viewers, good morning Nance, Delphine, Estela Famatiga, Silverio, Elena Bolido, good morning Boss Jane. Ay Emilita Franco, good morning. Keep listening to you guys. Salamat good Boss Emilita, always nakatutok supporters na ton. Ay standby na kita sa dugang mga balita kag kata sa riding in tandem. Kaupod na lang sa aton technical side si Boss May and Barde Bargo, ini si Boss Renate Ortiz Vista. Ini si Boss Princess Angrones de los Reyes. Why gid? Kagini si Boss Princess Angrones de los Reyes. For the third time, ha? Para sa 97.7 FM, Radyo Maragtas, mayuhong kagbalatsagon, kamo ang Bosco. Tahimik na alon, paligid kay payapa, malawak na karagatan ang iyong makikita. Sagana sa likas na yaman, produkto
sa